ay ibabahagi ko po sa inyo ang direktang utos ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na panagutin, ikulong itong Digong Bato Bongo. Alam na namin yan na mangyayari ito ngayon. Yung nga po, kung political persecution po yung nangyayari, sabi nga po ni Congressman Romeo Acop, i-rebut nyo po yung kanilang report with proof, not theatrics, with evidence. Oo, tingnan natin yung evidence nila. Tingnan natin. Pag-file na sa kaso, tingnan natin kung hanggang saan naabot yung ebidensya nila na puro hearsay. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Nako po, ay patuloy ang pagpapaawa, nagmamakaawa itong si Senador Bato. At siyempre, mga kaibigan, ay inutos na ng ating kasalukuyan Pangulo Bongbong Marcos, inendorso na panagutin itong si Digong, si Bato, si Bongo at iba pa nilang mga kasangkot sa mga nagawa nilang kinasasangkutan tungkol po dito sa maraming buhay ang kinitil di umano sa pamamagitan ng peke na tukhang. Naku po, ay matindi ho ito. But sa puntong iyan, mga mahal, kung taga-subaybay, ay gusto ko pong ibahagi din po sa inyo na itong halatang halata na panggagago ni Bato at patuloy ang pambubudol sa taong bayan sa pamamagitan ho ng kanyang pagpapaawa, depensa, na ika nga po'y lumang tugtugin na noong paman ay ginagamit ho nila sa pamamagitan na peke na tukhang. Nako, ay hanggang ngayon pa ba naman ay mabubudol kayo? Hindi na ho makakalusot yan. Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, ako po ay Palambing. Paki-subscribe po naman nyo ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog. Ang pangalan din po, ang name ng account. Ang link ko nandiyan sa comment section. Pakiclick po, puntahan, isubscribe din po. Ayun po ay aking second YouTube channel at syempre, itong aking main YouTube channel. Huwag din pong kalimutan. Pasensya na po kung na-interrupt kayo. Eto na, mga kaibigan, patuloy ang pagpapaawa, pambubudol ni Senador Bato. At hindi ho nakaligtas yan. Mismo, inuulit ko, ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso na at inutos tugisin itong mga nasabi kong mga pangalan. Ito po, inaanyayahan ko po kayo na kapag may pagkakataon, panoorin, pakinggan at nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Advance Merry Christmas. Nako po. Na minsan sinasabi nyo nga, no, same with former President Rodrigo Duterte, na haharapin nyo yung kaso sa tamang forum dito sa Pilipinas. So, I'm guessing, hindi ka naman masyadong nagulat. Or nagulat po ba kayo nung biglang nag-announce sa plenaryo ng House kahapon na, ayun nga, kasama kayo dun sa kakasuhan ng Crimes Against Humanity? Expected na namin yan. Alam naman namin yan right from the start. Kung ano talaga ang hidden motive ng Quadcom na yan. Alam naman natin kung bakit yan binuo yung Quadcom. Ay alam na natin yan. So they will do everything. They will move heaven and earth to crucify us. Alam na natin yan. Talagang huwag mo kaming isama ba to? Sasabihin mong alam na natin. Baka ikaw lang ang may alam. Tingnan nyo mga mahal kong taga-subaybay kung paano ito mambudol, magma-mind condition ng taong bayan. Subalit, hindi niya na kakayanin eh. Hindi niya nakakayanin ang pagma-mind condition,
paniwalain ang taong bayan? Ba't patuloy pa rin ang kanyang pagpapaawa? Ay baka sakali may maawa sa kanya eh. Kita nyo? Ito pa, mga kaibigan. Naku, napakarami pa nating matutuklasan. At syempre, sa bandang gitna ng ating tinatalakay, ay ibabahagi ko po sa inyo ang direktang utos ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na panagutin, ikulong itong Digong, Bato, Bongo at iba pang mga kasangkot. Nako, ay usapang kulong na. Nevertheless, Senator Bato, have you started putting together a legal team and all of those things that you have to do usually before facing the courts? Or hindi nyo muna ginagalawan hanggang magkaroon muna ng kaso? Hintayin na lang natin kung magkakaroon na ng kaso sa karatay gumalaw. Alam naman natin yan na, alam mo, if you know where you stand, and if you know the truth, then you don't have to panic, you don't have to worry. Chill lang, chill. Senator, nakausap niyo na po ba si former President Rodrigo Duterte, rather, tungkol po dito? Hindi pa kami nakapag-usap. Siguro pag-uwi ko ngayon sa Davao, mag-uusap kami, pero hindi pa kami nakapag-usap tungkol dyan. Expected na namin naman talaga yun. Wala na yung ibang inaasahan niya sa Quadcom yan. They are hell-bent to crucify us. So, Wala ka na bang ibang masabi para makabudol ng taong bayan pipera ang iyong tagasunod? Bato. Ito nyo, lagi sinasabi expected. Talagang wala ka na mapapaniwala. Expected na daw niya noong pa man, kahit wala pang Quadcom, ay talagang sila ang punteriya. Bakit sino ka ba? Bato. Kaya lang ikaw ang nagkaroon ng rekomendasyon. Kaya lang nagkaroon ng rekomendasyon ang Quadcom at yan ay sinusuportahan ng taong bayan. Pipera ang iyong tagasunod. Dahil nagbabatayo sa matitibay na ebidensya. Kaya doon sinasabi mong expected. Sarili mo lang at ang iyong tagasunod. Digong, Bongo ang nagsasabing expected. Kahit buong araw, paulit-ulit mong sabihin, ang expected. Nako, ay mapapagod ka lang. Ba't walang maniniwala sa iyo? Noon may maniniwala sa iyo. Ang akala mo siguro, Bato, noon at ngayon, ay parehas sa pananaw sa iyo ng taong bayan at sa iyong amo at itong kay Bongo. Hindi. Kung noon pinapalakpakan kayo ng taong bayan, kasama ako doon, dahil isa ako sa mga nabudol mo. Ngayon, ay sinusuka kayo ng taong bayan dahil nabisto na ang inyong mga panluloko, pambubudol sa taong bayan. At marami ang nagbuhis ng buhay para lang palabasin nyo na tama, legit, ba't piki ang tukhang nyo. Nagkakaroon kayo ng ikangapoy, inutos, pagtanim, kumitil, lahat ng kalukuhan ginawa nyo para magmukhang legit ang piki na tukhang kawawang biktima hanggang ngayon humihingi ng hustisya. Datapuat sa puntong ito, nandyan ang rekomendasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ng Quadcom, nandyan din ang rekomendasyon na kayo ay ikulong, kasuhan upang mapanagot sa mga nasabing ikakaso sa inyo na yan ay gumugulong na. Eto pa. alam na namin yan na mangyayari ito ngayon. Yung nga po, kung political persecution po yung nangyayari, sabi nga po ni Congressman Romeo Acop, i-rebut nyo po yung kanilang report with proof, not theatrics, with evidence. Oo, tingnan natin yung evidence nila. Tingnan natin. Pag-file na sa kaso, tingnan natin kung hanggang saan naabot yung evidence nila na puro hearsay. Okay, Tingnan lang natin. Sige, medyo may iba lang tayo ng konti, no, Senator Bato. Talagang nagyabang pa si Bato. Puro daw Hershey, mga kaibigan. Ako po, ay lumang tugtugin na yan. Ito po, mga kaibigan. Ibabagi ko po sa inyo ang direktang utos ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na ito ay panagutin. Bato, Digong,
Bongo at iba pang mga kasangkot, kasuhan at ikulong na naaayon ho sa matitibay na ebidensya. Ito po. Ipauubayan na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice o DOJ ang desisyon sa rekomendasyon ng House Quadruple Committee na kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs campaign. Naniniwala ang Pangulo na kayang timbangin ng kagawaran ang bigat ng testimonya mula sa 13 pang mga pagdinig ng komite. Tiniyak niya, Nako, ang bigat ng mga testimonya, ang bigat ng mga ebidensya ayon po sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos, kaya't inendorso niya, inutos na ito ay huwag pakawalan sa pamamagitan po na managot sa matitibay na turo ng ebidensya. Ikulong kung kailangang ikulong. Yan po ang gustong ipunto ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. ang tiwala sa DOJ na gumawa ng tamang desisyon sa usapin. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need. Ayan po mga kaibigan, maliwanag. Nako, matindi ho ito. So, nagpapahiwatig lang po dito at maliwanag ho sa ating binigyan ng anumang daan dito sa ating tinatalakay na hindi ho makalusot itong patuloy na pagpapaawa ni Senador Bato ay halatang halata ho at humihingi po ng simpatiya sa taong bayan, subalit sinusuka ho ito ng taong bayan pepera ang kanyang tagasunod. At siyempre maliwanag din po dito itong direktang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ito ay panagutin, ikulong at kasuhan ang mga nabanggit pong pangalan. Muli po, maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Bye-bye. Pala po.